Pagka nagluluto ako ng lumpiang Shanghai, hindi ko na nga ginigisa pa yung karne. Yung hilaw pa tinitimplahan ko na, nilalagay ko na lahat ng mga pampalasa. Puro tansyahan lang yung paglalagay ko sa mga pampalasa. Pagkatapos siya ako naman na binabalot. Pero yung kapitbahay namin nagsabi nga siya na masarap yung ginigisa muna bago nga ibalot. Unang bisis ko nga magluluto ng ganto. Ginisa ko na muna dyan yung giniling. Pagkatapos nung parang natuyo naman na yung liquid niya, tsaka ako nilagay yung carrots. Nagdagdag na nga rin ako ng bawang at sibuyas. Napakamahal nga pala ng celery kaya hindi na nga muna ako nagpabili. Yung parang isang stock niya ay 50 pesos na. Nalubat niya yung cellphone ko kaya hindi na nga ako nakapag-video pa kung ano nga yung pinanglagay ko doon sa giniling pagkatapos ko nga igisa. Ito sa kawali na pinaggisaan ko nga nung giniling, hindi ko na yan hinugasan. Diyan na ako naglagay ng kaunting mantika pagkatapos dito na nga rin ako naggisa ng sibuyas at bawang. Yung margarine yung napabili ko sa palengke at hindi na nga ako nagpabili pa ng butter. Medyo naramihan ko nga rin pala yung paglalagay ko dyan. Hindi na nga sana ako bibili nitong hipon dahil nga sobrang mahal. Yung isang tumpok niyan ay 100 pesos na pagkatapos 10 piraso lang. Bago pa nga magpasko, ito na yung laging sinasabi ng mga bata na pagdating nga daw ng Pasko, magluto ako nitong hipon. Napakamahal nga ng per kilo nito. 450 pesos yung kilo nito kaya hindi na nga kami doon bumili. Bumili lang kami doon sa mga nakatumpok-tumpok na 100 yung bawat tumpok. Parang tig-isa nga sa mga bata dahil kakaunti nga lang. Halos si Bunso lang kasi yung isang tumpok nito. Pagkatapos nilantakan niya kaagad ni Bunso nung naluto. Bili nga rin pala ako ng isang pirasong mais at ilang pirasong patatas. Pagkatapos hiniwalay ko nga sa paglalaga. Huwag ko nga lutuin itong hipon. Nakalaga na nga kaagad yung mais pati na nga rin yung patatas. Pagkatapos ko naman maluto yung hipon, sunod ko naman yan na niluto ay itong pansit. Hindi na ako bumili pa ng mga nakaslice na ng mga gulay. Bumili na ako ng tig-ilang pirasong carrots, sayote, pati na nga rin itong bagyo beans. Gusto ng mga bata na magluto ako ng spaghetti dahil bihira lang naman kami makapagluto ng ganun. Kaya nga lang ako gusto ko talaga itong pansit dahil paborito nga namin to lahat. Kinausap ko na nga lang din muna sila na ngayong Pasko nga itong pansit yung lulutuin ko. Pagkatapos pagkarating naman niya ng New Year, spaghetti na nga yung lulutuin ko para sa kanila. Kalimutan ko na naman niya ibabad muna sa tubig itong bihon. Kaya ayan, pagkatapos ko nga maigisa dyan yung mga gulay, nilagay ko na nga rin itong bihon para mapalambot na nga muna. Mas maganda sana kung naibabad na nga muna sa tubig itong bihon para pagkalagay nga dyan ay malambot na at hindi na nga aksaya sa gas na medyo matagal pa nga yung pagpapakulo bago nga lumambot itong bihon. Timplan ko na nga rin pala yan kanina habang ginigisa-gisa ko yung mga gulay kaya kaunti na nga lang yung mga pampalasang dinagdag ko nung nailagay ko naman na yung mga bihon at nung malambot nung luto na yung bihon tsaka ko nga lang nilagay itong mga repolyo pati na nga rin itong prinito kong kikiam at squid ball. Huling-huli ko na nga nilagay itong mga repolyo para half cook nga lang yung pagkakaluto at crunchy pa nga pagkakinain. Kaya nga lang pagka gano'n naman yung pagkakaluto ayaw nga ng asawa ko pati na nga rin ng mga bata kaya nilakihan ko na nga lang yung pagkakahiwa dito sa mga repolyo. Pagka half cook lang kasi yung pagkakaluto nito hindi nga nila kinakain at ginigilid niya lang nila sa plato nila at para hindi nga sila mahirapan magpili kaya nilakihan ko na nga lang yung pagkakahiwa. Itong repolyo lang naman yung half cook nga yung pagkakaluto ko dahil nga yung mga bagyo beans pati na rin yung sayote at carrots una ko na nga ginisa at napakalambot na nga. At pagdating sa pansit mas gusto ko nga yung maraming paminta kaya nga lang unti nga lang yung nailagay ko nung una at parang nakukulangan pa nga ako kaya nagdagdag pa nga ako ng kaunti. Hindi na nga rin pala ako dyan naglagay ng kahit na anumang karne. Naglagay lang ako ng chicken cubes nung ginigisa ko yung mga gulay. Pagkatapos sa ito nakaluto na nga ako ng panghanda namin para sa Pasko. Yung mais pala pati na nga rin yung patatas. Una na nga kinain ng mga bata. Pinapak na nga nila kaagad kaya wala na nga ako nailagay dyan sa hipon. Pagkatapos itong leche flan naman bigayan ng kapitbahay namin. Nagluto nga rin pala ako ng isdang bangus pati na nga rin ng pritong manok. Kaya nga lang nauna na nga naubos yung pritong manok. At ayun lang muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!